Nasabi ng great lolo kong si Winston Churchill na, "Kite rise high against the wind, not with it." Napakalalim talaga nitong lolo ko na to. Ang statement na to is about resilience at strength. Yung weaknesses mo ay parang yung malakas na hangin. It might seem na it's holding you back. Yung parang tinutulak ka nito pababa para hindi mo maabot yung mga pangarap mo. Pero in reality, ito ang driving force behind your growth. Ito ang susi para maabot mo ang iyong full potential. Yung weaknesses mo, katulad ng malakas na hangin, can create resistance. Pero itong resistance na to ang dahilan kung bakit nakakalipad na mataas ang isang saranggola. Similarly, yung mga weaknesses mo, yung mga challenges, mga struggles, yon ang magpupush sa'yo to strive harder, to dig deeper, at to rise to the top. Ang mga weaknesses mo ay hindi hadlang kundi stepping stones para umasenso ka sa buhay. But that's only if you know how to handle it. At yon ang malalaman mo sa video na to. Ang buhay natin has always two sides. May left side at may right side. The bad stuff happening and the good stuff happening. Ang problema, ang daming tao ang inuubos ng oras nila buong araw kakatingin sa left side. Ang side kung saan pinapansin nila lahat ang maling nangyayari sa buhay nila. 24 hours a day they think about it, meditate on it, analyze it, cry over it. Kaya naman they are unsuccessful. Kaibigan, meron ka pang right side, hindi lang left side sa buhay mo. Focus on that right side. Alam ko hindi yun madali lalo na kapag nag-fail ka. Ang mundo kasi natin ay tinuruan tayong mag-focus sa weaknesses natin. Yan ang tinuro ng mga teachers natin sa school, di ba? Kapag mahina tayo sa isang subject, sasabihin ng teachers natin na mas mag-focus tayo sa subject na yon. Kaya naman nasanay tayong mag-focus sa kahinaan natin in a bad way. Ano ibig kong sabihin? We develop a voice recording sa isip natin saying, "Masyado kang maliit. Masyadong marami yung pimples mo. Ang laki na ng ilong mo, pango pa. Hindi ka matalino. Wala kang talents. Failure ka. Masyado kang mahina. Mahirap ka lang." Ang dami kong na-meet ng mga taong hindi maganda ang opinion nila sa sarili nila. At maniwala ka, ito ang ugat ng karamihan ng mga personal problems natin. Ito ang ugat kung bakit maraming problema ang relationships natin. Ito ang ugat kung bakit hindi tayo umase-asenso kahit anong pagsusumikap natin. Dahil ang tingin o ang opinion mo sa sarili mo ay ang pinaka-importanting opinion na pwede mo makuha. Bakit? Kasi other people will see you the way you see yourself. Don't be too hard on yourself because of your weaknesses. Tandaan mo to, yung weaknesses mo ay hindi rejection ni God, but it's God's redirection. Ang pagiging mahina mo sa isang area means that's not where God wants you to serve and prosper. Ang weakness mo sa isang area simply means God is inviting you to explore other areas, other opportunities. Katulad ng story ng isang jobless man na nag-apply para maging janitor sa isang malaking company. Pagkatapos siyang interviewin, the HR manager said, "Congratulations, tanggap ka na. Bigay mo lang sa akin yung email mo para masend namin yung company profile form na dapat mong sagutan saka yung mga documents na kailangan mong ihanda." Sumagot yung lalaki at sinabing, "Ay, naku, sorry po sir, wala po kasi akong email address saka hindi po ako marunong gumamit ng computer." "Ay, I'm so sorry din," sagot ng HR manager. Kung wala kang email, ibig sabihin hindi ka din nag-i-exist at ang taong hindi nag-i-exist ay hindi pwedeng magkaroon ng trabaho. Umalis yung jobless man sa opisina ng HR manager na yon, totally discouraged. Meron lang siyang 300 pesos sa bulsa niya. Yun na lang ang lahat ng pera niya. Naalala niya yung maliit niyang anak sa bahay. Na-imagine niyang gutom na yung anak niya, kaya naman nag-decide siyang gumawa ng paraan. Habang naglalakad, may nadaanan siyang palengke. Nakita niya yung mga malalaki at sariwang kamatis. Ginamit niya lahat ng pera niya para bumili ng isang box nun
at kumatok siya sa mga bahay-bahay para ibenta yon. Makalipas ang 3 oras, nabenta niya lahat yung mga kamatis at nadoble niya ang pera niya to 600 pesos. Inulit niya yung process na yon ng 3 beses nung araw na yon at umuwi siyang merong 2,400. Naisip niya, he can survive doing this. Hindi nagtagal, nakabili na siya ng kariton, then a truck, at makalipas ang 2 taon, meron na siyang fleet of delivery vehicles. 10 years later, isa na siyang big-time food distributor, a very successful and wealthy man. Isang araw, may kaibigan siyang nagbebenta sa kanya ng life insurance. Habang sinasagutan niya yung application form, may part doon na nanghihingi ng email address niya. Sinabi niya sa kaibigan niyang insurance agent na, "Ay pre, wala akong email address eh, paano to?" "Ha? Wala kang email address and yet nakapagtayo ka ng very successful business empire?" Gulat na sagot ng friend niya, sabay tanong, "Can you imagine kung anong pwede pang mangyari sa'yo kung may email address ka?" Napaisip yung lalaki, sabay sagot ng, "Kung may email ako, I'd be a janitor." Dahil wala siyang email at dahil wala siyang alam sa computer at internet, he was rejected. But that rejection, that weakness, was actually a redirection. Ang paborito kong financial at life mentor na si Brother Bo Sanchez ay hindi lang nakilala dahil sa galing niya sa pagpipreach o public speaking. Nakilala din siya dahil sa galing niya sa pagsusulat ng libro. So far, humigit kumulang 60 plus na libro na ang nasusulat niya at halos lahat yon bestseller. Kapag sinabi mong author ng libro, ang assumption natin madalas ay for sure napakatalino ng taong yon academically. But not Brother Bo. Na-share niya na growing up, ang dami niyang weaknesses at isa doon, ang school. Ngayon, madami ng klase ang tawag sa learning difficulties like dyslexia, ADHD, dyscalculia, etc. Pero nung araw, isa lang tawag doon, bobo. At dahil sa poor grades niya, he labeled himself as bobo. Ayaw na ayaw niya magbasa ng mga textbooks. But at the age of 12, nagkaroon siya ng spiritual transformation. He came to know Jesus in a personal way. Dahil binigyan siya ng book ng nanay niya entitled Prison to Praise. At for the first time in his life, nag-open siya ng book na hindi galing sa school. And he started reading. Bakit? Unang-una kasi napakanipis ng libro na yon. At pangalawa, sinabi ng nanay niya na puno to ng exciting miracle stories. Yung libro kasi na yon ay tungkol sa true story ng isang simpleng taong nakulong at nakilala si Jesus sa kulungan at doon na bagong buhay niya. Yung libro na yon is so simple, so easy to understand, na hook siya at nung natapos niyang basahin yung libro na yon, he wanted to read more books about God. At most importantly, na-realize niya na hindi naman pala siya talaga allergic sa books. Allergic siya sa mga mahihirap basahin at makakapal na libro na katulad ng textbook sa schools. Napansin mo din ba? Yung mga textbook sa school kasi ay mayroong mga difficult words, mahabang sentences, nuknukan ng hahabang paragraphs na titignan mo pa lang, aantukin ka na eh. Anyway, going back to Brother Bo, by the age of 20, sinulat niya ang una niyang libro. Sinulat niya yung klase ng librong gusto niyang basahin. Maninipis at puno ng madaling intindihin na short words, short sentences at short paragraphs. And he wrote very simple stories. Kung nakapagbasa ka na ng librong sinulat ni Brother Bo, alam mo yung ibig kong sabihin. And that is the main reason why he is a very successful author ngayon. Kung very intelligent siya sa school at mahilig siya magbasa ng mga difficult, scholarly books, for sure, he will write that way too. At malamang kung nangyari yon, hindi siya magiging as successful as he is right now. In fact, nabanggit niya sa isa sa mga talks niya na he thanked God hindi siya matalino dahil yung weakness niya na yon has become his strength. What's your weakness? Ano yung limitations mo? Ano yung struggles mo ngayon? Kahit ano pa yan, don't be too hard on yourself. Trust God that your weaknesses will be the source of your strength and the source of your success. At kung nagugustuhan mo yung video na to, huwag mong kalimutang pitikin yung like button ha.
Salamat. To end, let me share one last story. Oh, last mo na yan ah. Once upon a time, may dalawang magkaibigan na ang pangalan ay si Chok at si Nat. Ang trabaho ni Chok at Nat ay taga-deliver ng tubig. Tuwing umaga, umiigib sila sa poso sa ibaba ng bundok at i-deliver nila yon sa kanya-kanya nilang barangay. Pero may problema si Chok kasi may butas yung timbang gamit niya kaya tumatagas ang tubig. Dahil dito, pagdating niya sa barangay nila, kalahati na lang ang laman ng timba niya. At walang pera si Chok para bumili ng timba kaya naman pinagtsatsagaan na lang niyang gamitin yung butas na timba na yon. Dahil sa butas niyang timba, kinailangang umigib ni Chok ng doble kaysa kay Nat. Si Nat would take 10 trips, pero si Chok had to make 20. Pero ganun pa man, Chok kept smiling habang nag-iigib siya. Isang umaga, nagtanong si Nat, "Hoy Chok, bakit pa lagi kang nakangiti? Alam ko butas yung timba mo at dobling trabahong ginagawa mo kaysa sa akin, pero bakit masaya ka pa din?" Sumagot si Chok, "Tingnan mo yung path na lagi kong dinadaanan, may napapansin ka ba?" Nagulat si Nat dahil yung daan na dinadaanan ni Chok ay puno ng magagandang bulaklak. "Dahil alam kong butas yung timba ko," sagot ni Chok, "nagtanim ako ng mga buto ng bulaklak along the way. Araw-araw habang dumadaan ako sa path na to, yung tumutulong tubig sa timba ko ang pinandidilig ko sa mga bulaklak. Bukas i-harvest ko na yung mga bulaklak na to at ibebenta sa kabayanan." Bakit masaya si Chok? Dahil nakaisip siya ng paraan para gawing strength ang weakness niya. Friendship, tatanungin ulit kita. Ano yung weakness mo? Ano yung struggles mo ngayon? Ano yung limitations mo? Plant seeds beneath your weakness. At soon, you will harvest them and prosper. And you will be a big blessing to the world because of your weakness. At kung nagpaplano ka naman magnegosyo, friendship, merong 6 na dangerous mistakes kang dapat malaman at maiwasan sa pagnenegosyo para magtuloy-tuloy ang paglago ng business mo. Alamin mo yon sa video na to. Maraming salamat sa panonood. Peace out.